Gusto mo mag-record ng high quality na gameplay para sa yung Mobile Legends, CODM, any mobile games, any games mga kapatid natin ng sobrang linaw at merong magandang frame rate per second. So saktong-sakto tong video na to sa'yo. Perfect. Mga kapatid, ako nga pala si Luis D. Orteves aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. And by the way mga kapatid, this video is sponsored by Own.tv. Own.tv is a one-stop shop mall para sa lahat ng content creator and para sa mga streamers. So nandito lahat ng kailangan mo pagdating sa streaming. Own.tv provides you a high-quality alerts and high-quality alert sound. And kung naghahanap ka ng webcam overlay, stream overlay, notification panels, alert panels, everything ng kailangan mo sa live streaming nandito sa Own.tv. So sobrang dami mong pagpipilian dito sa Own.tv. Once na magpe-purchase ka na, pwede kang pumili ng single pack o yung whole package. So pag binili mo yung whole package, mas makakatipid ka and everything nandito na. Magkakaroon ka na ng animated webcam overlay, animated post banner, animated starting banner, animated ending banner, offline banner, and everything mga kapatid na kailangan mo pagdating sa yung streaming. And if you want alerts, meron din dito sa Own.tv. Napakaangas, di ba? Or kung naghahanap ka ng transition kagaya nito, yan, ang tawag dyan ay Stinger Transition. So lahat ng yan ay nasa Own.tv. So kung gusto mo na mga yan, madali lang yan. Punta ka lang sa www.own.gg/boss_Lucio. And syempre mga kapatid, meron tayong 50% off discount coupon. Just use word Lucio. So mga kapatid, yung word na Lucio, 50% off yan. Huwag mong kakalimutan ilagay yan once na nakapag-decide ka na kung ano ang bibilin mo. So yun na nga mga kapatid natin guys, punta na tayo sa ating topic. Like what I said, tuturuan ko kayo kung paano mag-record ng inyong mga gameplay or ng inyong mga live stream guys ng sobrang ganda ng quality para sa inyong mga YT, para sa inyong TikTok, or para sa inyong mga uploaded video sa inyong mga page. And bigyan ko lang kayo ng tips mga kapatid para sa mga aspirant streamer na ang pag-upload ng mga highlights or any gameplay mga kapatid natin, mas malakas pong kumuha ng followers yan. So kung meron kang magandang nagawa sa yung live stream, magandang i-record mo yon, and then mga kapatid natin i-edit mo and then upload mo sa yung page, makakakuha ka ng mas maraming engagement doon at maraming followers. Bakit? Dahil mga kapatid, hindi lahat ng tao o ang lahat ng yung followers ay manonood ng live stream. May mga tao ang hilig nilang panoorin is 3 minutes video, 5 minutes video, 10 minutes video compare sa live stream. Alam naman natin kagaya sa YT, ang mga video dito it's 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, pero maraming nanonood. And then ang maganda pa guys sa mga uploaded video, pwede ko siyang panoorin bukas and then pwede ko siyang panoorin sa mga susunod na araw. Not unlike sa live streaming, wala namang manonood ng replay na live stream na 4 hours. Tama? So mga kapatid natin, ayan yung tips na may sisingit ko sa inyo kung kayo ay mga aspirant, bagay na bagay sa iyo itong pagre-record ng gameplay. And syempre mga kapatid, maganda kung high quality. So tara mga kapatid, punta na tayo sa ating OBS Studio. So pag nandito na kayo sa inyong mga OBS Studio mga kapatid, syempre ilagay ninyo guys kung ano yung game na lalaroin nyo. Ako guys, Mobile Legends yung gusto ko. So guys, ayan, Mobile Legends yung ilalagay natin. So example mga kapatid natin, may gameplay ka na and everything nasa sayo na yan guys. Okay, punta muna tayo sa best settings natin dito sa ating OBS Studio. It works sa OBS, Streamlab OBS, FreeSim Live Studio. Itong gagawin nating settings. So tara, first, punta tayo sa settings. So mga kapatid natin, pagdating dito sa settings, punta
Punta po kaagad tayo dito sa video tab. So sa video tab mga kapatid natin, syempre kailangan ninyong alamin kung ano ang inyong resolution. Ang maganda guys pagdating sa mga gameplay, it's 1080p, 60 frame rate. Ayan na po talaga yung pinaka the best. So mga kapatid, ulitin ko lang sa inyo, ang base canvas, etong nasa ibabaw, ito po ang inyong resolution dito sa inyong monitor. Okay, kung meron kayong ultra wide monitor, much better guys, lalabas po dyan iba-ibang resolution. Pero mga kapatid natin, mas preferred ko na 1080p na para wala nang problema. And para sa output scale, same on live streaming, ito na yung mapapanood ng mga viewers. So ngayon mga kapatid, dito sa pagre-record natin sa OBS, ito ang lalabas dun sa ating output. So same lang to mga kapatid. So syempre guys, gusto ko 1080p, and then punta tayo sa downscale filter. Downscale filter natin dito, syempre pipiliin natin itong sharpening scale na may 36 sample. Very good din po dito tong fastest but blurry if scaling. Very good din yan guys. Okay na okay din yan. Pero guys, dito tayo 36 samples. And syempre mga kapatid, pagdating sa FPS, 60 frame rate ako pagdating sa mga games. Kasi mga kapatid, mas feel mo yon pag 60 frame rate. Pero kung normal recording lang, like yung sarili mo lang, 30 FPS guys, okay na okay na. So I choose 60 FPS and punta tayo ngayon sa output tab. So dito na sa output tab mga kapatid natin, dito na po medyo kailangan ninyong intindihin. Same on live streaming mga kapatid, may tamang settings din pagdating sa recording. So syempre mga kapatid, from the output mode, piliin po natin yung advanced, and then makikita nyo po yung tab na recording. So sa recording mga kapatid, syempre type natin dito standard po mga kapatid. Okay, wag na nyong galawin yan. And recording path, syempre guys, pipili kayo kung saan yung maluwag pang storage nyo guys. Ako kagaya ko neto guys, puno na po yung local C, puno na yung local D. So lahat ng recording ko sa OBS guys, may another storage ako para dyan. Ito nga yung new volume E. So guys, depende na sa inyo guys. Basta preferred ko guys, it's other storage. Wag po dun sa inyong local C guys, kasi mabigat ang recording nang medyo tamad ka magbura. And uncheck the generate file name without space. Okay? And sa recording format, pwede po dito guys ang FLV. Kung gusto nyo po ng ganito, po pwede po yan. Pero mas recommended ko po ang MKV. So wag po nyong pipiliin yung MP4, pero it's okay lang naman ang MP4. Pero guys, that's the common, and medyo hindi ganun kataas ang quality ng MP4 kumpara sa MKV. So mga kapatid natin, pagdating dito sa MKV, dito sa audio track, pwede nyong i-uncheck lahat dito except sa number 1. Importante yan guys. Siguro guys, next time ko natuturo yan, the advanced mode. Okay, medyo mahabang explanation ang audio track. So sa encoder, if you have a video card like my NVIDIA GTX 1070, so piliin po ninyo guys dito yung NVIDIA NVENC. Pero kung wala mga kapatid natin and processor lang ang gamit nyo guys, choose the X264. It's okay. So guys, pakitaan ko kayo ng dalawang settings dito ha. Unahin muna natin yung NVENC. So sa NVENC mga kapatid, syempre, uncheck natin yung rescale output, and then sa custom mixer settings, wag na po natin pakialaman yan. So punta na tayo dito sa rate control. Sa live streaming mga kapatid natin, CBR ang ginagamit pagdating sa live streaming. So guys, ako, ito ang recommended ko sa inyo pagdating sa recording. Piliin nyo po ang CQP. And sa CQ level, ang default dito it's 20. Kaya yan lang lahat ng PC. Low budget, mid budget, high-end na PC guys, kayang-kaya yung 20. Pero mga kapatid, kung may high-end PC kayo, choose nyo po 12, much better. Or 14 guys, much better. The mas onti ang ilalagay mo dito, mas super yung quality ng iyong recording. Pero mas mabigat ang kain sa iyong PC. Gets mo ako? So guys, I choose 20. Plenty na yan guys. Sobrang okay na yan mga kapatid natin pagdating sa akin. Okay, kaya guys, pwede nyo subukan yan. Pero again, huwag kayong matakot mag-try. Kung meron naman kayong magandang PC guys, choose nyo po yung 12 or 14 guys. Promise, sobrang linaw po niyan. Para naman sa keyframe interval, syempre guys, choose 2. Para sa preset, choose max quality. Para sa profile, choose po natin high. Still uncheck the look ahead, and then check the psycho visual tuning. Sa GPU 0 and then sa max B frame, it's 2. So guys, ganyan lang. Kopyahin nyo lang guys. Promise, sobrang linaw na ng inyong mga recording. So paano naman kung wala kang video card? Ang meron ka lang is X264. So mga kapatid natin, sige, ito ang settings. So still uncheck the rescale output. Custom mixer settings, wag pong gagalawin. Para naman sa rate control, CBR, it's okay. Dito maghiiba. Kasi walang QCP pagdating sa X264.
8264. So guys, sa bitrate natin, it's 2.5. So same at live streaming guys, ang 2.5 it's good for 720p lang. So dahil 1080p ang recording natin guys, kailangan natin na mas mataas. So guys, pagdating sa recording, hindi naman to kumakain ng internet speed, so wag kayong magtipid. I recommended guys 10,000 or 15,000 guys, best na best yan pang recording. Pero kung medyo low ang PC guys, 8,000, 6,000 it's good na. Okay? So guys, meron naman akong malakas na processor, so I choose 15,000. And uncheck the use custom buffer size, keyframe interval 2, CPU usage, okay? Like what I said, medyo malakas yung aking CPU guys. Piliin ko na yung ultra fast. And para sa profile, none, tune, none, and then X264 option, it's blank. That's it. Pero guys, meron akong video card, so babalik ako doon sa aking settings kanina. So I choose the NVENC new. Click apply and then okay. And once na ready na kayo mag-recording mga patid, syempre click nyo lang po yung start recording. That's it. So ganun lang kasimple mga patid. Subukan nyo yan guys. Ito po ang aking mga vlog. It's lahat yan ay OBS recording. Kung makikita nyo naman mga patid natin yung quality ng ating mga video na ginagawa, it's lahat yan guys. Simula po nung nag-vlog ako ng tutorial, OBS recording ang aking ginagamit. And ayan po ang aking mga settings na ginagamit guys. Try nyo po yan and napakaganda nyan. Mas mamamaximize nyo yan kung gameplay ang inyong nire-record. So yun lang naman mga patid natin. I hope nakatulong tong video na to sa inyo. Kung hindi yan nakatulong, just comment down below mga patid. Huwag kang mahiya. So yun lang mga patid. Lagi ko sasabihin sa inyo kung kayo ay bago dito sa ating channel at gustong pang lumawak ang iyong kaalaman about streaming and technology ay nasa tamang channel ka kapatid. So don't forget to like, share, and comment and subscribe at yung maliit na bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. And syempre mga patid, lagi ako naka-live sa aking Facebook page, Boss Lucio. Again mga patid, I'm Luis Jer Teves aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!